Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga tao sa likod ng Stellar at kung paano po nabuo ang project na ito na kilala natin ngayon bilang Stellar Lumens o XLM. Ang Stellar ay hindi lang basta isang crypto. May mga tao po sa likod nito na nagbigay ng matinding contribution para mabuo ang kanyang ecosystem at lumakas ang kanyang position sa market ng blockchain. Ngayon ay kilalanin natin kung sino-sino ang mga pangunahing founder at leaders na nagdala kay Stellar kung nasaan po siya ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, umpisaan po natin kay Jed McCaleb. Yan, sino nga ba itong si Jed McCaleb? Siya po ang pinakakilalang pangalan na nakalink kay Stellar. Siya ang gumawa ng Lumens at co-creator ng Stellar. Siya rin ang nagtatag ng Stellar Development Foundation o SDF. Pero bago pa man si Stellar ay gumawa na po siya ng malaking pangalan dito sa mundo ng crypto. Siya po ang gumawa ng unang malaking Bitcoin exchange na tinawag po na Mt. Gox. Bago pa man tuluyang itayo si Stellar, naging bahagi rin siya ng Ripple, kung saan siya ang Chief Technology Officer or CTO. Sa madaling salita, si Jed ang isa sa utak sa likod ng XRP Ledger. Ngunit noong taong 2013, umalis po siya kay Ripple dahil sa hindi pagkakasundo tungkol sa direksyon ng kumpanya. Dito po nagsimula ang kanyang panibagong journey at dito na rin ipinanganak itong si Stellar. Kapag naririnig ng mga investors ang pangalan ni Jed McCaleb, nagkakaroon ito ng dagdag na kredibilidad kay Stellar dahil sa kanyang reputasyon bilang co-founder ng Ripple at founder ng Mt. Gox. Nagiging mas malaki ang tiwala ng mga traders na may matibay po na foundation ang project. Ang sunod ay si Joyce Kim. Ayan, sino naman itong si Joyce Kim? Kung may kasamang pangalan si Jed, ito ay si Joyce Kim. Siya ang co-founder ng Stellar at naging executive director ng SDF. Malaki rin po ang kanyang naging papel para i-promote si Stellar sa mas malawak na saklaw. Si Joyce ay may background sa venture capital at tsaka law. Kaya hindi lang sa tech side nakatulong, kundi pati sa legal at saka business strategy. Siya rin ay nagsalita sa malalaking organization tulad po ng United Nations at saka World Bank para ipaliwanag kung paano po makakatulong ang open networks tulad ng Stellar sa mas madaling economic access. Ngayon, ang pagkakaroon ng isang co-founder na may malakas na credibility sa law at saka finance tulad po ni Joyce ay nagbibigay ng tiwala sa mga institutional investors. Ito ay maaari pong magbukas ng mas maraming partnerships at adoption para kay Stellar. Ngayon ay sino naman itong si David Masaris? Yan. Ngayon ay punta naman tayo sa isang tao na hindi founder sa tradisyonal na paraan, ngunit napaka-importante ng kanyang papel sa Stellar ecosystem. At siya po ay walang iba kundi si David Masaris. Isa po siyang profesor ng computer science sa Stanford University. Si David ang utak sa likod ng Stellar Consensus Protocol or SCP. Ito po ang mechanism na ginagamit ni Stellar para maging secure at decentralized ang kanyang network. Noong taong 2015, pinalitan po ng SCP ang dating protocol at naging mas matatag ang sistema ni Stellar. Sa ngayon, siya ay nagsisilbing Chief Scientist ng Stellar Development Foundation. Dahil po kay David, mas nakilala si Stellar bilang isang secure at reliable network or maaasahan po na network. Ang tiwala po ng mga developers at saka institutions
ay lumalakas kapag ang consensus mechanism ay kilala bilang efficient at saka safe. Ito po ay maaaring magbigay ng long-term stability sa presyo ni XLM. Ang sunod ay sino naman? Si Dinell Dixon. Siyempre, hindi po mawawala ang kasalukuyang leader ng Stellar Development Foundation na si Dinell Dixon. Siya po ang Executive Director at saka CEO simula taong 2019. Bago po siya mapasok dito sa mundo ng crypto, naging Chief Operating Officer po siya ng Mozilla, kung saan malakas niyang ipinaglaban ang open at decentralized internet. Sa ilalim ng kanyang leadership, patuloy na lumalawak ang mission ng Stellar na magbigay ng mas madaling access sa global financial system gamit ang blockchain technology. Kapag ang isang project ay may leader na may malakas na corporate at saka tech background tulad po ni Dinell, mas nagiging attractive ito sa mga institutional partners. Ang kanyang connections at saka experience ay maaaring magdala ng mas maraming strategic partnerships na magtutulak pataas sa adoption at posibleng presyo ni XLM. At bilang panghuli, kung titingnan po natin, si Stellar ay hindi lang basta isang crypto project na bigla na lamang lumitaw. May mga matatag at kilalang tao sa likod nito na may kanya-kanyang expertise sa iba't ibang larangan tulad ng technology, finance, law at saka corporate leadership. Si Jed McCaleb ang visionary na nagbigay ng direksyon. Si Joyce Kim ang naglatag ng business at legal foundation. Si David Maseris ang nagpatibay ng kanyang technology. At si Dinell Dixon ang nagdadala ng mas malawak na global adoption. Dahil dito, malinaw na si Stellar ay may matibay na pundasyon at posibleng manatiling relevant sa crypto market sa mahabang panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.